Isa ka bang networker na nag-online pero wala pa din result? Then baka may kulang or mali sa ginagawa mo. Then watch this video to know why. Enough na ba ang Facebook for online marketing? Kailangan ko pa ba ng blog or personal website? Enough na ba ang blog or personal website or do I need other tools? Lahat ng ito ay masasagot sa video na ito. Common mistakes in online marketing. Common mistake number 1, sharing YouTube videos in your timeline and your newsfeed. A lot of people po na nagsisimula pa lang sa online marketing or nag-o-online marketing na kung bakit nagtataka sila bakit share naman sila ng share, post naman sila ng post pero wala silang result. It's because nagse-share po sila ng video na galing sa YouTube direkta na sa kanilang Facebook. Like this one. For example, whatever your company is, whether Royal ka, Uno ka, AIM Global ka, TFD ka, etc. No? Ito po yung maling-maling ginagawa nyo. Yung mag-share ng video na related sa company nyo, direkta sa Facebook nyo. For example, i-share nyo po itong video na to, ikakopy po nila yung link, then what they do, paste nila kagad sa newsfeed nila, wala, nandito na po siya. And the challenge was, pag nakita po ito ng mga prospect nyo at kinilik po nila yan, unang-una po, kapag ka na-convince sila sa video na to, ang mangyayari po, ang kokontakin nila was yung may-ari ng video. Ito po yung number. So, ang nangyari po, ikaw po ang nagpakahirap na mag-post at mag-share. Puyat na puyat ka na post ng post at share ng share, pero nagtataka ka, walang nag-i-inquire sa'yo. Kasi, dito sa tao na to, nag-i-inquire. Second, what if ang nangyari naman po was na-excite pa lang siya dito at hindi pa siya na-convince? Ang gagawin niya naman, mag-reserve pa siya ng video, siyempre na-excite na siya. Gusto niya pang malaman yung iba tungkol dito. So ang gagawin niya po, magkiklik pa siya ng ibang video na related po sa business na to. So ang mangyayari po, kakaklik niya po ng video at dumating po yung punto na na-convince na siya, ang mangyayari po, kunyari po, convince na siya dito. So ang mangyayari po, kukontakin niya itong tao na to. Ang nangyari, ikaw po ang nagpakahirap na mag-share, pero dahil YouTube yung share mo at na-directed siya sa YouTube, dun niya na po inalam lahat ng konsepto ng business mo. Ano naman ang kagandahan pag meron kang sarili mong website? Kung titignan niyo po, for example, ayan, kung Royal ka, you could use Royal na website, or pag AIM ka, pwedeng ito. No, for example, like ito, si Ma'am Nora Jacaban. Kung ito yung website niya, napakasimple, no? Pipili ka lang ng video na gusto mong i-share. For example, nagustuhan niya to. Unang-una, you could click this Facebook icon and pwede mo na siyang i-share direkta sa iyong timeline. Or, you could use this one, i-click mo siya, no? At pwede ka na maglagay ng caption, payaman, power, sample lang po. No? And then, you could share the link direkta na sa timeline mo. After po nyan, when you click this, i-click nyo po yung inyong newsfeed, makikita nyo na po siya dyan or sa inyong timeline. Lalabas na po yan sa newsfeed nyo. Ang kagandahan po dito, pag nakita po ito ng friends nyo at kinilik niya, definitely, mapupunta po siya sa website nyo. Kaya dito po siya manonood ng video. Ang kagandahan po nito, kapag na-convince siya dyan, ikaw po ang kukontakin niya dahil cellphone number mo ang nandyan. If ever naman po na gusto niya pa pong malaman yung ibang detalye dahil na-excite siya, dito na po siya magre-research. For example, gusto niyang panoorin lahat ng nagka-proof. Click niya lang yung proofs, lalabas na po lahat ng proofs. Or gusto niya maparood lahat ng success stories ng tao, kung makikita niyo po, i-click niya lang po yung success stories, nandito na. Isang pong kagandahan nito, tulog ka na, gising pa po yung vlog mo. Or habang OFW ka, nagtatrabaho ka, ibigay mo lang yung website mo, makikita niya na lahat ng kailangan niyang makita or malaman tungkol sa business mo. At ito na mismong website mo ang magko-convince para sa'yo. So, mas madali na po na kausapin siya at i-close siya dahil mostly nang tatanong niya, napanood niya na po dito. So, again, this is one good thing na meron ka na sarili mong website and kung bakit mali na mag-share ka na direkta yung YouTube sa timeline mo. Common mistake number 2, sharing and liking posts you don't own or hindi ikaw ang may-ari. A lot of people po kasi, lalo na po yung baguhan ng online marketing, yung sinare po ng upline niya at sinare po ng upline niya, ang ginagawa po, sineshare po niya. Ang nangyari po, pag na-share niya, i-share din ng downline niya.
Ang saklap, minsan po, yung pinost po ng crossline mo ang sineshare mo. At pag nakita sa'yo ng downline mo, isi-share din ng downline mo. Tingnan nyo po itong mabuti. For example, itong post na to, nagustuhan ko, maganda siya, at shinare ko. Pagpunta ko po sa newsfeed ko or sa timeline ko, ito po siya lalabas. Dennis Villarosa shared John Angelos Martinez Bugay's post. So kung titignan nyo po, connected po siya kay John Martinez Bugay. Ang challenge po niyan, i-share din to ng downline ko dahil nakita sa akin, pero magtataka ka bakit walang nag-i-inquire sa amin. Kasi ang mangyayari po, since nagandahan yung tao dito, ang titignan niya po, i-click niya po lahat ng post na pinanggalingan nung pinost mo. So dito niya po, i-check lahat ng mga posts related doon dahil nainganyo po siya. Ang challenge lang, ikaw ang nag-share, pati mga downline mo i-share, yun nga lang, hindi sa inyo napunta. So this is again, another mistake na ginagawa po ng mga baguhan na online marketer. So mas maganda po sa akin, ang gagawin ko po, ang i-share ko po, was yung galing po sa website ko. Again, i-open ko to, at dito ko kumuha ng i-share ko. Kasi ang kagandahan nito, pag ito po, kinilik ko at shinare ko, pag pumunta po tayo sa newsfeed ko or sa timeline ko, ito po yung makikita ng tao. Ang kagandahan po niyan, pag kinilik po nila yan, mapupunta po yan again sa website ko or sa blog ko. And ang kukontakin was ako. And again, ito pong website ko was one-stop info, nandito na lahat. So, hindi na po siya aalis dito. So, that's it. Common mistake number 3. Posting something that is not eye-catching or not likely to be clicked. Kaya sayang lang ang effort mo. Kumbaga, yun yung reason kung bakit maraming tao na post ng post everyday, no? Nag-online marketing daw sila, pero still, walang ganong response, pero puyat na puyat sila kakapost. Kasi if you post this one, wala naman po akong pakialam dyan kahit makita ko po yan. And in fact po, ang tao po, when they search the newsfeed, nag-scroll lang po sila ng ganito. Kaya po kung hindi po eye-catching yung pinopost nyo po, ay sigurado po na hindi po yan mapapansin. And try to look at kung meron ka po, kesa po i-post mo yan dito, i-post mo yan sa blog, saka mo i-post dito. Unang-una, bakit? Kasi po, kapag kinilik po yung pinost mo, pupunta siya sa blog at makikita niya lahat ng laman ng website mo. Ito po, kung titignan niyo po to, for example po, like this one, tignan niyo po yung itsura niya pag pinost ko po sa timeline. Compared po sa ganito. No? Pag pinost ko po siya sa timeline, tignan niyo po mabuti. Kung makikita niyo po, mas attractive siya kasi meron po siyang title na malaki. So kapag in-scroll po ng tao, mas makikita kagad yung title, so mas clickable po siya. Ang kagandahan po kasi, ang habol natin, i-click siya ng tao para mapunta siya sa website natin at makita po yung lahat ng laman ng website po natin. For example po, like this one. No? Kung titignan niyo po, watch this, very inspirational clip for OFWs. Pag kinilik niya po yan para panoorin, mapupunta po siya dun sa website ko. And pagpunta niya po doon na po malalaman lahat ng tungkol sa business ko. Well, in fact, I just share a simple video na ang kagandahan po, pag dumaan po siya sa newsfeed at nakita ng tao, very eye-catching po and very clickable po. So, that's it. Common mistake number 4, using Facebook Notes as your landing page. A lot of people, ang gusto nila, gawin landing page nila was yung Facebook Notes. Kung titignan niyo po yung itsura ng Facebook Notes, just plain black. Yung mga text po, compared po kung meron kang sarili mong landing page. No? Let's try to look at kung ano po pinagkaiba ng notes, like this one, compared po sa landing page. Kung titignan niyo po, mas pwede mo siyang pagandahin. And at the same time, pwede mong ibahin or lakihan yung font. Because, ikaw ang may control. Not unlike sa Facebook, Facebook po ang may control. And isa pa pong challenge po dito was hindi ka pwedeng maglagay ng video. Ang pwede mo lang ilagay was link. Ang nangyari, pag link po at kinilik niya po, lalabas pa siya, no? Bago makapanood ng video. Not unlike with this one, pwede naman na po kagad lagyan ng video direct,
No? So, hindi na po kailangang umalis ng tao dito po sa inyong landing page. Diyan na po siya manonood ng video. And at the same time, pwede ka po maglagay ng sarili mong opt-in form. Not unlike with the notes, hindi ka po pwede maglagay ng opt-in form. So, ganito po ang itsura ng opt-in form. So, pwede po nilang lagay yung email, name and email nila dyan. And yan na po yung pwede mong gamitin for your email marketing. Yan po ang isang bagay na hindi mo pwedeng gawin using Facebook Notes. So, that's it. Common mistake number 5. Using Facebook page alone to provide infos for your business. Or nandito po lahat yung information na gusto nilang malaman. The problem with the Facebook page, napaka-disorganized po. Hindi mo siya maayos. So, pag nag-post ka ng products, ng business, ng update, no, and company events, gulo-gulo po siya. And people has to scroll below, no, kung gusto niyang hanapin yung mga products, hindi po siya magkakasunod. Or gusto niya naman about sa company, hindi po siya magkakasunod. Not unlike with having your own website, no, pag gusto niyang malaman about the company, so pwede niyo nang i-click yung about us. So, very organized, nakakategorize. Kung gusto niya po ng about sa products, pwede niya i-click yung products. So, very specific. So, pwede niya na po makita yung products. So, kung gusto niya naman makita yung compensation plan, then, punta lang siya sa compensation plan. Kung gusto niya naman makita yung success stories, i-click niya lang yung success stories. So, kung titignan niyo po, mas efficient po, no, and mas productive kung ganito po kasimple kasi mas madali pong i-navigate yung gustong tignan ng client mo. Kaya mas maganda siya compared sa Facebook page. So, mas magiging productive ka if you have your own website because this serves as your own clear book. Common mistake number 6, using the company website as your website or using duplicated website given by the company. Now, marami nag-o-online marketing, ang ginagawa nila since wala silang blog or wala silang personal website, ang ginagawa po nila, binibigay nila yung website nung main or yung mismong website ng company. The problem po kasi dito, kung titignan nyo po, pagpunta nyo po sa pinakadulo nyan, nandyan po yung contact number ng office. We all know na ang mismong may-ari po ng company, nagre-recruit din pang sarili nila ng 001 nila. So, nagiging challenge usually, lalo na po sa foreign market, pagka naka-recruit na po kayo ng foreigner o nakakausap kayo ng foreigner, tapos binato nyo yung website ng main, ang mangyayari po yan, dedirekta po sa may-ari yan. So, dun po sila magpaparecruit dahil syempre, iba ang suporta ng may-ari compared sa inyo. No? So, yun po ang kaibahan yan. Imbis na kayo po ang nagpakahirap na kumausap sa foreigner, on the long run, napunta pa po sa may-ari, nasulutan pa po kayo. Like for example, ito po, website po ng Royal. Pagtangin niyo po sa dulo, still, nandun po yung contact number ng company. No? So, kung titignan niyo po, yun po ang hirap kapag ibinibigay po nating website was yung website po ng company. Not unlike kung meron po tayong sarili nating website or blog at yan po ang ibibigay natin, nandyan din naman po lahat, mas maganda pa, mas kumpleto. At least po ang nandyan po, picture nyo po, contact number nyo. So kung meron man pong kukontakin, ikaw na po yung kukontakin, hindi na po mapupunta sa may-ari. So ibig sabihin, yung lahat ng effort nyo po, masusulit nyo po. Now, another challenge was, sabi nila sa akin ganun, kasi daw, nabibigay daw ng duplicated website yung company nila. Ako po, ever since sa lahat po ng sinalihan ko, never po na ginamit ko yung company website or duplicating website na binibigay po ng company. Bakit po? Kasi po unang-una po, ang challenge po kasi sa duplicated website, kung ano lang po yung nilagay ng company, yun lang po ang pwede mong gamitin. We all know na sa ganito pong business, ang habol natin hindi naman magbenta ng produkto lang. Ang habol natin makarecruit ng tao. And alam nyo na po, para makarecruit ng tao, hindi po more of products. It's more of the business, testimonials, success stories ng mga kumita, mga proofs, mga nagkakotse. That's one thing na hindi po natin pwedeng gawin. Katulad po nito, duplicated blog po to. Why? Kasi po wala po tayong access dito. Kung ano lang po ang ilagay dyan ng company, yun lang po ang pwede mong gamitin. No? Pero yun naman po ang kaibahan pag may sarili ka pong website. Because if you have your own website, nakakategorize po siya kung titignan nyo po. May mga pictured na post, yung mga latest,
No? Tapos ayan po, proofs and achievements. Alam po natin yan na nakaka-convince sa tao, success stories, na kapag napanood po ito ng tao, binigay nyo, siya po mismo makaka-convince sa sarili niya. Product testimonials, yung mga gumaling sa produkto, pati encashment ng mga cheque, travel incentive, etc. So yun po ang kagandahan na may sarili kang website. No, ito po, this is just one of the website na ginawa namin, pero kung ano man po kayong company, Royal, TFD, Uno Premier, we have that one for you. No, so again, ito po yung isang common mistake na gusto ko po na makorek nyo para po yung pag-online marketing nyo po, masulit nyo po at hindi po mapunta sa company yung mga na-invite nyo, nare-recruit nyo. Again, that's it. That's the reason why having a blog or personal website is important. It's a one-stop info, no? So lahat po ng kailangan ng mga prospect nyo nandun na po, complete, naka-organize, naka-categorize. 24 hours gising or online. Ibig sabihin po, tulog ka na, gising pa po yung blog mo. So anyone pwede po makakita. So alam po natin, umiikot ang buong mundo, iba-iba ang oras. So kung may nare-recruit kayong OFW sa iba't ibang country, ibig sabihin kahit tulog na kayo, basta nabato nyo po yung link nyo, mapapanood pa rin nila at makikita pa rin nila yung website nyo. And it's your Clearbook online. So kung may Clearbook po tayo offline, yan naman po ang Clearbook natin online. So ibig sabihin, lahat po ng tanong nila nandun na. So kusa po silang nakukumbis using your website or your blog. And ang kagandahan po niyan, every time na nagtatanong po sila, link lang po ang sinasagot nyo. It's well organized. Pag nagtanong siya about the products, ang ibabato ko sa kanya was product testimonials or all products, yung lahat ng products. Pag tanong siya kung may kumita na ba dyan, ay ibabato ko po sa kanya yung link ng success stories. Yun po ang kagandahan. Another was getting ready for international market. Let's face it, sa Pilipinas, sobrang dami pong network. Wala tayong choice kundi mag-network din sa ibang bansa para hindi po limited ang market natin, global, no? So, mostly po pag foreigners ang nire-recruit nyo po, ang una pong itatanong sa inyo niyan, do you have a website? Alangan naman pong ibigay natin yung website ng company, di napunta sa may-ari or sila ang tinawagan, na-recruit, binigay sa mga leaders. So, mas maganda po, website nyo po ang ibigay nyo para lahat po ng info nandun at pag mag-join na po sila, sa inyo po sila mag-join. So, that's it. So, ganun po ka-importante yung meron kang sariling website at sariling blog. Having a blog or personal website is just one tool. No, hindi po enough na meron ka lang blog. You'll need more to make it more productive. Yun po ang kagandahan yan. That's why Perfect Online System is here. Kasi po, we've combined it all. Lahat ng kailangan mo po, nandito na. Not just the blog. The blog is equipped with tools na kakailanganin mo para mas maging productive. Again, having your own blog was just one tool. You need more tools. And ang kagandahan po sa amin, pinagsama-sama na po namin lahat yan. Jump pack na lahat po ng gagamitin nyo for network or pag-online marketing. What's good with Post is not just an ordinary blog or website, it's mobile ready. Ibig sabihin po, ready po siya sa cellphone, sa tablet, or sa PC. Ibig sabihin po, pag binato nyo po yung website nyo, kahit OFW po, kahit international market po, pwede nilang i-view sa cellphone or iPad nila. Another good thing with Post is you have a ready-made shopping cart and you can accept credit cards on your website. Kahit newbie ka, di ka na mahirapan because drag and drop lang ang interface. So, ibig sabihin, sa paggawa mo ng webpage, post, article, or flyer, lahat po yan ay drag and drop lang. So, hindi ka po mahirapan. Hindi mo ka na kailangan na magaling ka sa HTML, CSS, or kahit hindi ka techie, magagawa mo ito because drag and drop lang po siya. Online presentation tools, kaya kahit nasa bahay ka, pwede ka na mag-present. Lalo na po yung mga ginagamit namin for live webinar. Ibig sabihin po, kung nagsusulat ka sa offline, nagpapapil ka, sa online, ganun din po. We are using tools para makapagsulat online using our tools na kasama po sa Post. At the same time, meron akong mga marketing tools na pwede kong gamitin para makapag one-on-one online. Okay? And ang ganda po nito, kahit saan. Ito, nasa kama po ako, nakahiga po ako. In fact, a lot of people po na nakakausap ko, sabi sa akin ganun, pare, meet na lang tayo, explain mo sa akin. Sabi ko sa kanilang ganun, pre, yung gagawin ko sa'yo offline, yun din ang gagawin ko sa'yo online. Walang pinagkaiba. Okay? Anong point ko? Ganito po yan. Ano po ba ginagawa natin? Pag nakachat po natin sa FB, ang gagawin po natin, dadalhin natin sa office, imimit natin, papakitaan natin ng Clearbook, number 1, and number 2 po, papapilin natin.
Okay, dodrawing tayo ng bilog-bilog. Now guys, ipapakita ko po sa inyo na kahit nandito ako sa kama ko, pareho lang din po yung gagawin ko. Kaya sabi ko doon sa kausap ko, pare pag nag-meet tayo, yung gagawin ko sa'yo, parehas lang sa gagawin ko ngayon na naka-online tayo. Okay? So ganito po yun. Okay? Number 1 po, i-clear book ko kasi siya eh. So I will click this one. Dito po sa vlog ko, meron akong tinatawag na presentation tools. So gaya nga po ng sinabi ko, ito pong vlog ko, ito na mismo yung clear book ko eh. Kaya lahat po ng kailangan dito na po. So i-click ko lang yun, yung presentation tools. Okay? After po nyan, lalabas na po dito lahat ng tools na kailangan ko. So kung makikita nyo po, nandito na po yung mga presentation ko. Okay? So ito naman yung clear book ko. Kasi ito din naman ang gagamitin ko sa kanya pag nagkita kami. Sabi ko nga, so i-clear book ko rin naman siya. Andito na po yung clear book ko. Okay? So for example po, pwede kang magsimula sa products. Okay, o company profile, or pwede naman ako magsimula sa mismong marketing plan na kagad. Okay, so since clear book ko to, lipat ko na kagad dun sa marketing plan. Okay, so yan na po yun. Okay, now zoom ko lang siya. Okay, by the way, these are my marketing tools. So napapanood pa rin ako ng kausap ko, and kahit anong presentation ko, nandyan lang yan. Okay, and ang kagandahan pa po niyan, next mamaya, makapagsulat pa po tayo sa screen. Isa po yun sa mga tools na binibigay namin dun po sa mga nag-avail po ng system namin. Okay, so meron kang vlog, ito na yung clear book mo. Okay, ang gagawin ko lang po dito, I will use Skype or Google+. Okay, so habang kausap ko siya, mag-share screen ako sa kanya using Google+ and using Skype. So pag nag-share screen po ako sa kanya, kung ano po mismo yung napapanood nyo, yan din po yung napapanood ng kausap ko. So now po, imagine niyo po, para saan po na kailangan pa po kaming mag-meet personal, ito na po, harapan na po ito eh. Nasa laptop niya siya, or ang kagandahan po nito, hindi po kailangan yung kausap ko naka-laptop. Kahit po cellphone ang gamit niya, napapanood niya po mismo itong ginagawa ko sa kanya. Kaya meron po ako napamember sa Singapore, cellphone ang gamit, ako po laptop. Sabi ko, napapanood mo ba sa cellphone mo? Sabi niya, opo. O sige, note ka lang habang nag-explain ako. Imagine niyo po kung gaano kaganda to. Okay? Laptop ako, cellphone siya. So ibig sabihin, kahit saan parte ng mundo, at nag-explain ako, kahit cellphone lang ang gamit nila, napapanood po nila yung ginagawa ko sa kanila. So ganun po kaganda to. And ang kagandahan, again, without leaving my bed. Okay, so ganun lang kasimple. Ano po ba ang kasama sa 7980 nyo po? Okay, ang kasama po dyan, number 1, okay, meron po tayong, okay, produkto, worth 6,000 pesos. Nakapagsulat pa po ako sa screen. Okay, meron po tayong personal insurance. Meron tayong pre-check-up worth 2,000 pesos. Discount sa mga produkto na 20 to 50%. Okay? Kaya imagine niyo po, ano pinagkaiba nito na mag-meet tayo? The same. Okay? Ngayon, kung talagang gusto ko na pong magsulat, I could use this one. Okay? Diba? Nagpapapel po tayo. So, aagandahan po nito, again, magpapapel din po ako. Okay? Pero pag nagpapil po ako, okay, kung makikita nyo po, so dito po, ganyan lang. Okay, ang kailangan nyo lang po, left and right. Okay, ganun lang kasimple. Pag may pumasok sa left and right, may kita ka na. Kung ito po, direct mo, lalabas po, meron ka dyang 500 pesos. Dito naman sa kabila, kung direct referral mo rin yan, still meron kang 500 pesos. Now, what if yan naman po ang nag-recruit? So, lumalabas, hindi mo na siya direct. Paano ka kikita sa kanila? Kikita ka sa kanila dahil po, nag-pair po yan. Okay, kung ito, nag-recruit din, okay, kikita ka sa kanila dahil ito pair at ito po pair. So ang kita mo sa kanila dito sa unang pair 1.5, okay? At dito naman sa susunod na 1.5, okay? At dito naman dahil nag-pair din to, meron kang 1.5 again. So ganun pong kasimple. Okay? So kung titingnan nyo po, simple lang po yung tatrabahuhin nyo. Okay? Basta kailangan mo lang left and right. So ito nasa right, ito nasa left, meron kang pair 1.5. Ito nasa left, nasa right, ito nasa left, okay, meron ka uling pair 1.5. Okay, so kahit papaano siyang ayos, kung ito may pumasok dito, okay, at dito may pumasok, again 1.5 ka na naman. Dito may pumasok, at dito may pumasok, again 1.5 ka na naman. So kahit papaanong ayos. Okay, so guys, nagigets nyo po ba kung gaano po kaganda po tong system na to?
Okay? So, I'm doing one-on-one OPP in my bed. Okay? Or kesa magsulat ako, again, I will just have my pictures ready. Okay? And dito na po ako magsusulat. Okay? So, mag-e-emphasize na lang po ako dito. Okay? May pumasok sa right, may pumasok sa left, meron kang 500, meron kang 500 dito. Since nagpare silang dalawa, meron akong 515. Okay? Kagandahan po niyan, okay? I'm doing it in my bed again. Okay? Kaya guys, no, imagine po yung ganda po nitong system na to. Okay? You could do one-on-one OPP in your bed. Okay? Kaya po, very attractive kasi a lot of people po, kaya pagkausap ko na sila, noon po may pinresentan ako, no? Sabi niya kahit pala hindi na ako umalis ng bahay, housewife kasi ako, hindi ko maiwan yung mga anak ko, pwede ko palang gawin, pwede po. Okay? Kasi meron po kaming system, okay, na ginagamit online, okay, na kahit saan pwede mo pong gawin. Kaya with this system guys, napakarami nyo pong marirecruit international kasi napakarami pong OFW na naho-homesick malayo sa pamilya pero tinitiis para kumita ng pera, samantalang sa AIM Global, if you will use our system, pwede nyo po kayong kumita sa bahay lang. Eto nga, nasa kama lang ako. So this is very attractive, kaya po maraming nag-member just because hindi na po nila kailangan umalis. Diyan pala pwede kahit nasaan, kahit nasa bahay. Another po, yung mga taong nasa Saudi, tuwan-tuwa po sila kasi sa kanila pag lumabas bawal tumingin sa babae. Samantalang ito, nasa kama ako, nasa kama din yung kausap ko, wala nang nakakita sa amin, pwede na kami mag-explain na. Ganun po kaganda. Another tool we have the autoresponder, kaya may nag-follow up, nangungulit or nag-update kahit tulog ka na. Next, we have the auto-post tool, kaya kahit di ka na online, may nag-post sa'yo sa Twitter, Google+, at FB. Ang kagandahan pa po dyan, pwede mo pa siyang schedule for 10 days. Kaya sa mga OFW po na busy po at lagi po ay nasa trabaho or bihira pong makaawak ng cellphone, ibig sabihin pag day off mo, pwede mo nang schedule yung mga ipopost mo para habang nasa trabaho ka ay may nagpo-post sa Twitter, Google+, FB para sa'yo. Another wonderful tool that we have is the Swiss Page and Landing Page Creator. Ito ang online flyer mo. Kung nagpa-flyer ka sa offline, ganun din sa online. Kaya mas marami kang marirecruit dahil dito. Ang kagandahan po nito with POS, we have not just one but 3 landing page creator. Not unlike other na nag-o-offer po sa inyo ng basic website and basic tools, kami po we're offering premium tools and premium website. Ito po yung una, we have the Post Creator version 1. Yan po yung panggawa ng first flyer mo. Second po, we have the Post Vision. Ayan po yung panggawa ng flyer nyo. And lastly, the most advanced tool, we have the Post Creator version 2. So dito po, unlimited yung pwede mong gawin. Ikaw na lang ang masasawa sa dami ng flyer na pwede mong gawin online. Ewan ko na lang kung hindi ka pa makarecruit niyan. Kaya wala ka ng dahilan para di ka pa sumabog sa business mo. And it doesn't stop there. We have the complete video tutorials from basic to advanced and it's all free. Nakapak na po yan when you avail the system. And nakagandahan dyan, continuous po ang tutorials para makasabay po tayo sa update online. Kaya with all these jam-packed tools and tutorials, there's no way but up. Wala ka ng choice kundi makarecruit ng marami at kumita ng malaki. Here are just few of the testimonials of people who have used POS. You can become successful like them. I've got 7 accounts from Texas, 7 accounts from Sampaloc, 7 accounts from Pampanga, 7 accounts from Kuwait, 7 accounts from Project 8, 7 accounts from Isabela, and 4 na 7 accounts pa po coming from Isabela. Imagine, OFW in Hong Kong doing it part-time using POS. Another po, OFW from Japan. Sobrang laki ng pumapasok na pera everyday. Di na mapigilan ang mga foreigners. My first downline was Indian men with 7 accounts. Power sir! Aha, power! Nakapag-produce na all in all 34 downlines. Again, another user po ng POS. Be one of them. Panahon na para sumabog ang network mo kagaya nila. And the good part is, we will teach you how to put your ads on your blog and on your website. Kaya nakaka-recruit ka na, kumikita ka pa, habang may nag-view ng website mo at nag-click ng ads mo. You could put your ads any place on your website. Lalagay po natin kung saan mas maraming makakakita at maraming magkiklik. Kaya mas malaki ang pwede mo kitain sa ads mo. And these are the proofs of my income.
Kaya ang kagandahan po niyan, i-share mo lang ang website mo, makaka-recruit ka na sa business mo, kikita ka pa. Mas marami makakakita ng website mo, mas marami kang marirecruit at kikitain sa ads mo. So it's hitting two birds in one stone. For more info, just contact me or add me at FB or just click the link below.